May ano yung pumipiyok-piyok ako ah. May magandang ito. Meron akong etong mga idol natin sa ano eh. Ito. Pakita ko lang. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, ay labas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa Ulitin natin. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahihiyan sa Pangulo niya. Ang laking kahihiyan nito. Diba? Ito nga, kaya makikita mo rito talagang yung istorya talagang Paano? makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Yun o. Nako, ayan. Pagbabalik ni Saldico sa Ito talagang si Boss Benny oh. Basta masahe, kabisadong kabisado ah. Boss Benny ah. Basta usapang masahiyan ha, talagang kabisado mo ha. Ano ba ibig sabihin niya minamasahe? Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Diba? Meron Si- ng ganitong storya. Si Diba? Secretary John B. Cremulyo naman sabi, 1 hanggang 3 linggo. Oo. Nako. Diba? Ito, basahin natin Sige, itong balita sige. to. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat wala nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Nako. Wala pala tayong tratado doon, ano? Sa ilalim tamo ng na. batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ang pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan Nako. maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 6 na pong araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito. Yan. Nako. Yun ang pala ang proseso. Yun ang legal process sa kanila. Pero, again, ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung Yan. meron na siyang pasaporte sapagat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Portugal. Paano Diba? kung ang gamit niyang pasaporte pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero, again, wala namang resibo yung usapang yan. Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. Ako, ay wala. May kopya sila niyan. Sa isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya, Kuya Benny, picture lang. Message mo, segundo makakarating yung picture. Oo nga, kaya Katibayan nga mo lang. i-analyze kung sino siya. Yun na nga. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Nako. Ayan no, napakaganda ng sinasabi dito. Bakit ano ibig sabihin ng minamasahe? Minamasahe yung para bagang napahamak sila doon sa sinabi ni Marcos. Ngayon, sinusubukan nila masahihin by saying na aabutin pa ng how many months, how many di ba? Ang problema wala ngang extracurricular club. Hindi. Extradition treaty tayo with them. So, mukhang wala talagang mangyayari dito. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, noong pa lang na lumabas tong balita na to, okay na ako dyan. Okay na ako na dyan na lang makulong. Sana makulong talaga. Pero as far as what's happening now, sabi nga ni Roque, hindi, malabo ito. Malabo itong fake news ito. So, abangan natin kung ano pa mga susunod na mangyayari. Pero ito ang sure ko. Alam ko na talagang nakapokus itong mga senador at itong mga congressman sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun ang sigurado tayo.
Kaya nga mga kababayan, medyo dito nakakabuisit to talaga eh. Kasi, ewan ko, sa dami-dami ng problema natin, itong walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan ninyo ha, ito yung ebidensya nila. Hindi, kayo na po humusga. Kung ito bang ebidensyang ito ay sapat para sabihin mong merong probable cause, tingnan Yung po nyo ha. sinabi po ninyo yung document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ng kanya pong mga anak, no? So, mahaba po yung listahan. Marami po siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa listahan po na yon na nakuha po natin mula sa LTO na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito dun sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. No? So, syempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So iba pa hong pagpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung Nakikita ninyo yung sinasabi nitong Koki na to? Ha? Sinasabi niya, nakakita daw siya ng yung sinasabing ibinigay daw ni Pangulong Duterteng mga motor na nasa pangalan ni Madriaga, nakakita daw siya sa LTO ng ORCR na nasa pangalan ni Madriaga. Yun daw ay para bagang sapat na. O there is a truth doon sa affidavit. How can you say na there is a truth doon sa affidavit by just seeing na merong ORCR na nasa pangalan ni Madriaga? Paano naging makatotohanan yun? Alam mo yun, ganyan ka ba katanga? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako ha. Ganyan ka na ba talaga katanga? Mr. Pangalan nito? Si Representative Ridon? Only because there is a ORCR of the motorcycle from the LTO, totoo na yung laman ng affidavit. Can you say, dahil ako meron akong BM na motor, ibig bang sabihin nun dahil mahilig din si Pangulong Duterte sa motor, ibinigay niya sa akin yun? Kahit nasa pangalan ko yung motor? Kung wari may makita kang ORCR ng motor na yun at makita mo, uy, bakit siya may motor na na BMW? Siguro binigay yan ni Pangulong Duterte, no? Kasi mahilig si Duterte sa motor eh. So yun na kagad isang ebidensya? How stupid is that? Hindi, di ba? Anong klaseng katangahan po yun, ladies and gentlemen? Anong klaseng katangahan yung ganong klaseng logic? May ORCR siya. Ibig sabihin nun, totoo nga yung sinabi niya na binigay sa kanya ni Duterte yung motor. Wow! Wow talaga. Di ba? Eto, sabi ko nga, ibang level ng utak nito ni Ridon, ha? Pambihira. Ano yan? Tawag dito? Unique yan, yung mga ganyang klaseng utak. Unique yan.
Yeah? That is a unique perspective. Yeah. Ang lupit nun. Dahil lang dun. Tuloy. Fact ng ownership nito po mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, ibig sabihin, while it might be correct na siyempre there are various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madiaga, there are also truths, no? Doon sa kanya pong mga binabanggit, no? So, this is comparable, for example, to the testimonies po of yung pong mga whistleblowers po ng flood control scandal, no? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit, no? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, tingin ko that much is very credible. So I think that is how the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasing may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion po? Tama naman po 'yon, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madiaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no, dito po sa transport po of Grabe, no? dito po sa Kita niya. Kita din niya. Tila pinalulutang na nila. Pinalulutang na nila yung idea na state witness si Madriaga. Ano nakasunod yan? Palalayain na si Madriaga. Which is, according to Madriaga himself, sinabi niya yan nung kinukumbinsi niya yung isang opisyal ni Vice President Sara Duterte na bumaligtad ka na kasi yun ang pangako na state witness para mapawalang sala. Siya mismo kinonfirm niya na yan. Ngayon, pinalulutang na nila yung idea. So, ikaw, halimbawa, there is no other way. Remember, para lang sa kaalaman ninyo, si Madriaga convicted na ito sa RTC. Na-convict siya of kidnapping sa RTC. At alam nyo kung ano yung kanyang hatol? Kamatayan. Ngunit, nabaligtad nung umabot sa Supreme Court. So, napalaya sila. Swerte niya. Okay? After conviction, napalaya siya sa Supreme Court. Ngunit may pangalawa siyang kaso uli. Same. Kidnapping uli. Ngayon, dinidinig uli yung kidnapping issue na yan. Eto, kaya nga ho siya nakakulong ngayon eh. So, kung ikaw ay may kinakaharap ka, at the same time, pwede nang gamitin sa korte yung former conviction mo, ibig sabihin, meron ka talagang record na ika nga. Ang lakas na ng ebidensya para ikaw ay tuluyan ng makulong. At dire-diretso na sa kulungan. Kung ikaw inofera ng, oy, gusto mo bang hindi makulong? Eto ang kwento, script mo. Kunwari ikaw nasabihan ng ganun. Siguro kahit pagpatay kay Rizal, ituturo mo sa iba eh. Ituturo mo kay BP Sara Duterte kung pwede lang eh. Kasi nga, again, nandun ka na sa pangalawa eh. Pangalawang kaso mo na yan. Doon sa pangalawa, mukhang sabi nga eh, yung una, mapapatawad pa, yung pangalawa, dili na. Di ba? So, pangalawa mo ng kidnapping kaso to. O case. So, ibig sabihin, naku po, mukhang talagang delicates ka pagdating sa kidnapping issue. So ano ibig ko lang sabihin mga kababayan? There is a possibility na kaya niya talaga ginagawa itong pagsisinungaling against BP Sara Duterte because of his cases, which is, ayan na nga, pinalulutang na. Yeah, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito'y dapat talagang bantayan natin dahil, naku po, dalawang purpose nila dito eh. Una, ito'y diversion doon sa mga issue ng flood control. Remember,
Kasi sinasabi nung iba talagang wala na nangyari doon sa flood control. Ang init-init na issue, tila wala na nangyari. Kaya nga ngayon, atat na atat dito kay Zaldico, mukhang kesa na nakatulong, nasunog sila. Di ba? So, eto na naman, balik na naman tayo doon sa impeachment. O kung hindi kaya ituturo na naman, di ba? Sila Chis Escudero. Kasi yan ang ano nila Kaya nga di ba si Revilla, kita nyo ngayon ang nangyayari sa kaso ni Revilla? Wala. Nga. Bakit? Ultimong yung mga involved, walang kaalaman. Nagulat sila, bakit kasali si Revilla sa usapan? Wala silang direktang alam na idiniliver kay Revilla. Isang tao lang ang nagsasabi na si Revilla ay sangkot. Sino yon? Si Yusek Bernardo. Na gusto maging state witness din. Kita mo na, parehong-pareho. Parehong-pareho ang pattern. Basta gusto maging state witness, ituturo kahit sino. Katulad nung ginagawa ni Madriaga. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit tayo naniniwala sa mga kriminal. Di ba? Bakit tayo naniniwala sa mga gunggong? Ito isang malaking katarantaduhan, mga kababayan. Magtuturo ka lang, okay na. Ang hindi ko maintindihan, bakit yung credibility hindi na tinitignan? Kaya mga kababayan, sa gitna ng samut-saring balita na magkakasalungat, na pahayag, isang bagay lang ang malinaw. May mga taong gustong lituhin ang publiko para hindi natin mabuo ang totoong larawan. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayong papadala agad-agad sa unang narinig. Ingat tayo dahil alam nyo naman, usong-usong fake news na nanggagaling pa mismo sa Malacanang. Mas mabuti pa rin suriin, himayin at alamin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino posibleng nagtatago ng katotohanan. Kung gusto ninyong mas mabusisi pa natin ang talakaying issue na ito, nako po, maganda mag-subscribe na kayo kasi daming nanonood na hindi pa subscribe, mga kalahati. Iba pang maiinit na usapan, ating pong pag-uusapan dito. Huwag kakalimutan, i-share, i-like, subscribe, at kung gusto nyo supportan financially si Banat Bay, pwede rin kayo magpa-member. Diba? Yung membership dyan. Yung subscribe, like, share, wala akong bayad dyan. Yung membership, meron po yung para bagang regular ninyong sinusuportahan monthly si Banat Bay. Kung gusto lamang ninyo, walang pilitan. Diba? I-comment ninyo sa baba ang inyong opinion. Sa tingin ninyo, kung ito ba'y fake news o ito'y totoo, yung sinasabi ni Marcos na nahuli si Zaldico, o may mas malalim pang kwento sa likod. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa Banat Bay, importante ang inyong tinig. Hanggang sa susunod na video natin, mga kababayan, dahil tagin yung tatandaan, si Banat Bay pag tama, pinapalakpakan, pero pag mali, binabanatan. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan.
Sa